Please like, comment, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. EPP4, Industrial Arts, aralin, ang pagleletra. Halina tayo ay maglakbay, umuglas ng makabagong kaalaman. Sa EPP lalawak ang kaalaman, entrepreneurship at ICT mapag-aaralan. Kabilang dyan ang industrial arts, home economics at agrikultura pa. Sama-samang alamin, EPP ay tuklasin, pakinggan upang ito'y maunawaan. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kabataan siyak na may kinabukasan. Sa pagtatapos ng araling ito ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga uri ng letra. Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. 1. Ang sistemang English ay ginagamit ng matatanda sa panunukat noon. 2. Ang sukat na 24 na pulgada ay katumbas na 5 piye. 3. Ang 50 sentimetro ay may katumbas na sukat na 5 desimetro. 4. Ang 2,000 metro ay katumbas ng 5 kilometro. 5. Ang 9 na piye ay katumbas ang 9 na yarda. 6. Tape measure gamit na panukat ng mananahi sa paggawa ng damit. 7. Protractor ang ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. 8. Iskwalang asero ay yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na piye at panukat ng mahahabang bagay. 9. Ruler ang ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. 10. Ang meter stick ay ginagamit ng mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Alin sa sumusunod na mga disenyo ang nakakahalinang pagmasdan? Alin naman ang pinakasimpleng estilo ng pagsulat? Mga halimbawa ng letra. Gothic, ang pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin, dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Ito ang halimbawa ng alpabetong ginamitan ng palamuting Gothic. Sunod ay ang Roman, ito ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Ito ang halimbawa ng alpabeto na may palamuting Roman. Sunod ay ang palamuting script. Noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. Ito rin ay ginagamit sa pagleletra ng Aleman, na kung minsan ito ay tinatawag na Old English. Halimbawa ng alpabetong may palamuting script. Ang palamuting text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Halimbawa ng mga letrang may palamuting text.
Anong uri ng palamuting letra ang ginagamit sa mga sumusunod na mga salita? Diploma, airport, in memory, hospital, calendar. Isulat ang salita na may salungguhit sa patlang ayon sa uri ng letra na nasa loob ng parenthesis. Ang pamilya ko. Masayang-masaya ang pamilya Cruz na namamasyal sa salungguhit, parke, Gothic, na punong-puno ng bulaklak, paru-paro at insekto sa may salungguhit, botanical garden. Text, bumili ng ice cream ang mga bata sa salungguhit, cherry ice cream, script, na may iba't ibang kulay habang naglalakad-lakad sila sa parke. Ito ay nakaugalian na nilang gawin tuwing linggo pagkatapos magsimba sa salungguhit St. Raphael Parish Church, Roman. Tandaan natin, ang pagletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Sagutan ang mga sumusunod, at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Tinatawag na Old English. A. Script. B. Gothic. C. Text. 2. Pinakasimpleng uri ng letra. A. Roman. B. Text. C. Gothic. 3. Pinakamakapal na bahagi ng letra. A. Gothic. B. Script. C. Roman. 4. Uri ng letra na may pinakamaraming palamuti. A. Text. B. Roman. C. Script. 5. Ito ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. A. Roman. B. Gothic. C. Pagleletra. Para sa karagdagang gawain, gumawa ng islogan o salawikain gamit ang text na pagleletra. Idikit ito sa notebook. Tema, tungkol sa climate change. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.